Nagsisimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalang Peter, na pagkatapos ng eskwela ay nasa kotse kasama ang kanyang ama habang sila'y pauwi sa isla ng kanyang ama sa Espanya. Matinding galit ang nararamdaman ni Peter sa kanyang ama. Habang nasa kotse, sinubukan ng kanyang ama na makipag-usap sa kanya, sinasabing kahit mataas ang kanyang posisyon, siya ay mabuting tao at sinusubukan maging patas sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga salitang ito, patuloy pa ring galit si Peter sa kanyang ama at hindi kumbinsido sa kanyang mga sinasabi. Sinabi ni Peter sa kanyang ama na marami siyang ibang bagay na iniisip, saka tinanong kung tapos na ba itong magsalita. Pagkatapos, bumaba si Peter mula sa kotse at nagtungo sa bahay. Habang naglalakad, hiningi ng kanyang ama na tulungan siyang buhatin ang mga mabibigat na bag, ngunit tumanggi si Peter at dumiretso sa loob ng bahay, kung saan sinalubong siya ng kanilang kasambahay na si Martha, na niyakap siya at labis na tuwang-tuwa na makita siyang muli. Sinabi ni Martha na sobrang namiss niya si Peter, at tinulungan siya nitong dalhin ang mga bag papasok sa bahay. Pagpasok nila, sinabi ng kanyang ama na nasa itaas ang kanyang ina. Umakyat si Peter at nagtungo sa swimming pool. Habang nakaupo siya sa tabi ng pool, palihim siyang pinuntahan ng kanyang ina na si Elena at itinulak sa tubig. Pag-ahon niya mula sa pool, sinalubong siya ng kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang pamilya para sa tanghalian. Habang kumakain, sinabi ng kanyang ina na nais niyang pumunta sa palengke. Nais ni Peter na sumama, ngunit tumanggi ang kanyang ina. Sinuggest ng kanyang ama na libutin ni Peter ang lungsod o magtungo sa beach para mag-enjoy. Pumunta si Peter sa beach, umupo, at nag-enjoy habang inoobserbahan ang isang grupo ng mga turista. Pag-uwi niya, nagulat siya nang makita ang kanyang ina na walang malay at nasa masamang kalagayan. Sinabi ng kanyang ama na pagod lamang ito at magiging maayos din, ngunit hindi naniwala si Peter. Tinanong niya si Martha, ang kasambahay, tungkol sa dahilan ng karamdaman ng kanyang ina, dahil pinaghihinalaan niyang sinaktan ito ng kanyang ama. Kinabukasan, habang nasa bahay si Peter, sinubukan muli ng kanyang ama na makipag-usap sa kanya, ngunit tumanggi si Peter na makipag-usap. Kinabukasan, nakipagkita si Peter sa kanyang inang si Elena, na nagsabi sa kanya na pumunta na ang kanyang ama sa Pransya para sa isang mahalagang pagpupulong. Nagulat si Peter dahil alam niyang nasa Pransya ang kasintahan ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ina na pumunta ang kanyang ama para makipagkita sa kanyang kasintahan, ngunit sumagot ang kanyang ina na wala siyang pakialam. Sinabi ni Peter na masaya siya kapag sila lamang ng kanyang ina ang magkasama sa bahay, at nangako siyang palagi siyang mananatili sa tabi nito. Makalipas ang ilang oras ng paglilibot sa lungsod, nakaramdam ng matinding pagkabagot si Peter dahil sa paraan ng pamumuhay sa lungsod. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang naglalaro ang kanyang ina na si Elena at ang kasambahay na si Martha. Sa galit, tinanong ni Peter ang kanyang ina kung paano niya natitiis ang pamumuhay sa lungsod. Sumagot ang kanyang ina na iniisip lang ni Peter iyon dahil nababagot siya. Ipinaliwanag ng kanyang ina na magbabago ang isip ni Peter kapag natuklasan niya ang magagandang bagay sa lungsod. Sinabi ng kanyang ina na dadalhin niya si Peter sa isang city tour at sabay silang maghahapunan. Pagkatapos, siniguro niya kay Peter na tiyak na magugustuhan niya ang lungsod. Maya-maya, tinanong siya kung hindi ba siya mahilig lumabas kasama siya dahil mas matanda na siya. Sa gabi, pumunta si Elena sa pool at nagsimulang lumangoy. Pag-uwi ni Peter, hiniling niya kay Peter na kunin ang kanyang mga damit para makalabas siya sa pool. Maya-maya, pumunta si Peter sa kanyang kwarto, galit na galit, at pinunit ang ilang papel. Kinabukasan, nang magising si Peter, malungkot ang kanyang ina at ipinaalam sa kanya na nawala na ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang kalungkutan si Peter at tila natuwa pa sa balita. Sinabi ng kanyang ina na dapat niyang igalang ang sitwasyon at magpakita ng kahit kaunting kalungkutan. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Peter sa kanyang ina na bata pa ito at dapat niyang i-enjoy ang kanyang buhay, na ikinagalit ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta sila sa isang club at nakita ang mga kabataang kumakanta at sumasayaw. Tinanong ni Peter ang kanyang ina kung bakit hindi siya nasa bahay maghapon, ngunit hindi ito sinagot. Pagkatapos, tumayo ang kanyang ina at nagsimulang sumayaw kasama ang mga kabataan. Pag-uwi nila kinabukasan, lumapit ang kanyang ina kay Peter upang kausapin siya at ibinigay sa kanya ang susi ng silid ng kanyang ama,
hiniling na alisin ang mga hindi na kinakailangang bagay sa loob ng kwarto. Sa gabi, pumunta sila sa isang club, sumayaw, at nakilala ang isang kaibigan ng kanyang ina. Magkasama silang nagmaneho sa kotse. Sa loob ng kotse, nagsimula ng relasyon ang kaibigan ng kanyang ina kay Peter. Maya-maya, habang nasa isang pampublikong lugar sila, biglang nawalan ng kontak si Peter sa kanila at nakatulog sa kalye. Nang matagpuan siya ng kanyang ina at ng kaibigan nito, hinikayat ng kanyang ina ang kaibigan na magsimula ng isang relasyon kay Peter. Lumapit nga ang kaibigan ng kanyang ina kay Peter, tinanggal ang kanyang tapal-odo, at nagsimula ng isang paglalaro sa kanya. Labis na nasiyahan ang kanyang ina at binantayan sila. Pagbalik nila sa bahay, napagtanto ni Peter na halos walang tapal-odo ang kanyang ina at ang kanyang mga kaibigan. Hiniling ng kanyang ina na magsimula siya ng pagpapalakpak sa kanya, at totoo ngang nagsimula ng isang pagbabasketball si Peter sa kanyang ina. Pagkatapos, pumunta si Peter upang mag-jogging sa ulan at nakaramdam ng matinding pagsisisi sa kanyang ginawa. Sinabi ng kanya na hindi na sila maaaring magsama, kaya't pumunta si Peter sa beach at doon siya nagmuni-muni. Bumalik siya sa bahay at nanatiling mag-isa, dahil iniwan na siya ng kanyang ina. Kinabukasan, habang nakaupo mag-isa, nagulat si Peter nang makita ang kaibigan ng kanyang ina sa tabi ng pool. Tinanong niya kung paano ito nakapasok, at sinabi nitong dumating siya upang kunin ang susi ng kanyang ina. Pagkatapos, sabay silang lumangoy sa pool. Sa gabi, nakaupo si Peter kasama ang kanyang mga kaibigan at nagsimula ng isang basketball sa isang babae. Kinabukasan, labis na nalungkot ang kanyang ina at tila namimiss na si Peter. Umupo si Peter kasama ang kaibigan ng kanyang ina, na nagsimulang ikwento ang nakaraan ng kanyang ina. Tinanong siya nito kung alam ba niya ang tungkol dito. Sinabi ng kaibigan na kamakailan lamang, nagtrabaho ang kanyang ina sa isang hotel at nagkaroon ng maraming kapalakpakan. Hindi nagustuhan ni Peter ang narinig at nagalit siya, sinabing itigil na ang pagsasalita dahil ikinasasama nito ang kanyang loob. Pagkatapos, nagsimula siya ng makipaglaro sa kaibigan ng kanyang ina. Kinabukasan, mas lalong nalungkot ang kanyang ina, dahil pakiramdam niya'y kinalimutan na siya ni Peter, kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa bahay. Nakita niyang nakaupo ang kaibigan kasama si Peter. Nilapitan siya ng kanyang ina at tinanong kung nais pa rin niyang magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kanya, at sa katunayan, nagsimula muli si Peter ng basketball sa kanyang ina. Gayunpaman, hindi na kinaya ng kanyang ina ang ganitong uri ng pamumuhay at hiniling kay Peter na tapusin siya. Sumunod si Peter, at dumating ang ambulansya upang dalhin ang kanyang ina sa ospital. Lubos na nasaktan si Peter sa pagkawala ng kanyang ina, at dito nagtapos ang pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button.